Alam mo yung pagiging may bahay o asawa ng Mr. o Mrs. mo. Alam mo siya bilang ikaw anak, tatay. Tatay na nagtatrabaho, tatay na nakikita mo, at ikaw bilang asawa, ininterega sweldo sa'yo. Tatay. Parte yun ang kanyang pagiging tatay, pero hindi lang yun ang kabuuan ng kanyang pagiging ama at asawa para naman sa iyo na may bahay niya. Hindi mo alam ang pinagdaraanan niya, kung papaanong kung minsan nagtitipid kahit pang merienda, may maibigay lamang sa iyo na extra. Kung papaanong binubuli siya ng mga katrabaho niya, kung papaanong sigaw-sigawan siya, kung lait-laitin siya ng mga boses niya, kung papaanong sinusuong niya kahit anong racket, kung minsan may pagka-illegal pa, napipilitan siya sapagkat gusto niyang masustentuhan kayo enough at sobra pa kung minsan talaga. So hindi mo alam pinagdaraanan niya. Ang alam mo lang sa may bahay mo, ayan, pagdating mo, nakaluto na. Pagdating mo, okay na. Ang alam mo sa nanay mo, nagluluto, nagpaplansya. Okay? Bahagi yun ng pagiging may bahay niya. Bahagi yun ng pagiging nanay niya sa'yo bilang anak niya. Pero hindi lang yun. Hindi mo alam kung paano niya pinagsasabay-sabay ang lahat. Hindi mo alam ang pinagdaraanan niya. Hindi mo alam na natutulog na lamang kayo. Ikaw pagod ka sa trabaho. Kayo ng mga anak, mahimbing na mahimbing sa pagtulog dahil sa paglalaro. At kung minsan, wala pang hindi alintana ang pinagdaraanan ng ina ang nanay mo. Ang asawa mo, pinagmamasdan at tiniisip kung ano magiging kinabukasan ninyo, ng pamilya ninyo. Kamakailan ay may nag-post sa FB. Yung panganganak ng ina, wholesome naman, hindi naman siya masagawa. At talagang nakita ko yung sa picture, ay ganun pala. Yung kung paano lumabas doon sa lagusan ng ina. Hindi ako nasagawa, naawa ako eh. Naawa ako, kinilabutan. Kasi may nagkomento pa, lumalaki pala ng ganyan yan. Pero doon mo makita, ang hirap nun. To think na simula pa lang yun. Yung anak mo, mapalad ka. Sumusunod sa'yo, nag-aaral ng mabuti, konting sweldo, nag-iinterega kahit pa paano. Bahagi yun ng pagiging responsable niya at mapagmahal niyang anak, pero hindi lang yun. Pinagmamasdan ka niya. Alam niya na namang problema kayo sa pera, sa isip niya, pinapangako niya. Tutulungan ko ang mga magulang ko bago ako mag-asawa. Tutulungan ko ang aking pamilya. Yun ang sinasabi ko eh. There's something more from the things we know that a loving person had done or has been doing all the while. They're being a good father, they're being a good mother, they're being a good son, good daughter, good sibling. Because a loving person can and will certainly do everything para sa kabutihan natin. Ganun ang Diyos. Ganun ang Diyos. Being God. Being a loving God. Sana yun ang ating makita, ha? Yes, pahalagahan natin, kaya nga marami tayong pagdiriwang tungkol sa mga gawa ng Diyos. Pero wag natin kakalimutan, bahagi lamang yun ng lahat kung sino siya. Mapagmahal siyang talaga. At yun ang ating makita. Upang magdasal pa rin tayo kahit mayroon tayong problema, magdasal pa rin tayo kahit wala tayong hihilingin sa Kanya, magdasal pa rin tayo kahit wala tayong gagawin o sasabihin, basta gusto lamang nating manatili sa Kanyang presensya. Kasi ang minamahalaga natin ay siyang talaga. Let me end with this. Kung sasabihin sa inyo ng Panginoon, kung gusto niyong mapunta ng langit ngayon, nasa sa langit, sabihin ng Panginoon, nasa sa langit lahat ng kailangan mo. Lahat ng gusto mo. Wala ng karukhaan, wala ng kasalanan, wala ng sakit, buhay na walang hanggan. Lahat ng mga mahal mo sa buhay, isasama ko. Gusto mong mapunta ng langit? Sagot! Very good. Yes, ako rin. Pero paano kung itatanong follow-up question ng Panginoon? Lahat ng gusto mo, lahat ng kailangan mo, lahat, gaya ng sinabi ko, nandito. Pero wala ako. Wala ako. Gusto mo pa rin pumunta ng langit? Huwag natin sana sasabihin, yes Lord, masasaktan ng Diyos. Kasi ibig sabihin nun, ang mahalaga sa iyo, yung ginagawa niya, yung binibigay niya, at hindi siya. Ganun sana ang maging relasyon natin. Siyang talaga. At sana, wag din nating iparamdam yon sa mga taong sa atin ay nagpahalaga. Upang kahit wala na silang maibigay,
mahal pa rin natin sila. Mahalagahin pa rin natin sila. At upang kahit tayo naman ang nagbibigay na sa kanila, kasi malaki na sweldo mo, huwag natin sumbatan na para bang, Ma, ikaw wala kang naipamanang lupa sa akin. Ako magbibigay ng lupa sa iyo. Ikaw wala kang naipamanang alahas sa akin. O ito alahas para sa iyo. Napasyal mo kung saan-saan. Hindi. Ako ngayon ang magpapasyal sa iyo. Na parang ang taas ng boses mo, hindi ka man magpataas ng boses, ang taas-taas ng tingin mo sa sarili mo. Bakit? Magkamukha ba kayo ng kalalagayan dati ng magulang mo? At hindi dapat ang pag-usapan dito yung ibinigay. Hindi dapat ang pag-usapan dito yung ginawa. Ang dapat pinag-uusapan dito, bakit ibinigay, bakit ginawa? Dahil mahal kanila. Yun ang susuklian mo. Yun ang tapatan mo. Kasi sigurado ko hindi mo kakayanin yun. At hindi rin pwedeng ikumpara yun. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na misang ito. More than the works, more than the deeds, more than the doing, we focus and we give importance on the being. Amen. Sinabi ko na minsan, na ialaw man ng Diyos ang problema, in place na yung mga biyaya para malampasan natin yung problema. At siya ang gagabay sa atin upang malampasan yung mga problema yan. Di ba't yun ang ating napagnilayan noong nakaraang linggo? Emmanuel, God is with us. And that basically means God is still and also with us, even in our sufferings. Kasama nating umiiyak ang Diyos. Kasama nating nag-iintindi ang Diyos. Kasama nating nalulungkot, nasasaktan ng Diyos. At kasama natin nababangon ang Diyos. Doon natin mas mararamdaman ang kapangyarihan niya. Doon natin mas mararamdaman ang pagmamahal niya. Hindi naman when everything is fine. Kung papaanong mas napapatunayan mo at mas nararamdaman mo ang pagmamahal sa iyo ng isang taong nagmamahal sa iyo sa oras ng matinding pangangailangan mo. Yung nandyan para ikaw ay damayan, yung walang iniisip na ibang dahilan, kundi ang ikaw lamang ay tulungan, yung bago siya, ikaw munang iniisip niya, mas talong ganun ang Diyos. So higit pa sa mga pagkakataon na masaya at maganda, I assure you, mas mapapatunayan natin na ang Diyos ay Diyos, na mabuti ang Diyos, mapagmahal ang Diyos kapag tayo nasa gitna ng matitinding problema. Pero hindi natin mapapatunayan yan kung lalayo tayo sa Kanya. Kaya sana, dumanas man ng matinding problema ang bawat pamilya, which by the way ay hindi natin matatakasan talaga, lahat tayo makararanas ng problema. Lahat tayo individually and as a family. So pag dumating na yan, kapatid, kung may nagtatampo sa Diyos sa pamilya ninyo, ikaw na ang mag-witness para sa Diyos. Ikaw na ang magsabi, huwag ganun. Huwag nating isisi sa Diyos. Mahal tayo ng Diyos. May awa pa rin ang Diyos. Tulungan tayo ng Diyos. Magdasal pa rin tayo. Kumontra ka kahit pa paano sa magandang paraan. Sa mahinahon na paraan. At hindi lang kukontra sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng gawa. Kahit na nasasaktan ka rin, kahit na nalilito ka rin, kahit nahihirapan ka rin, manalig ka pa rin. Sapagkat, higit sa pagpapadala natin sa bugso ng damdamin, mas maganda pa rin ang kumapit ng may pananampalataya sa Panginoon natin. Para lamang tayong binabagyo niyan sa karagatan. Inuugoy ng malalakas na hangin, malalaking alon. Kailangan nakaangkla ka. At ang angkla ay ang angkla ng pag-asa na ang Panginoon ay mabuti at makapangyarihan pa rin talaga. Hindi mo alam kung paano, hindi mo alam kung kailan masosolve yung problema, pero ang mahalaga, alam niya. Ang mahalaga, may kakayanan siya. Hindi ang talino natin, hindi ang yaman, hindi ang kapangyarihan ang siyang magsasalba sa atin sa lalong-lalo na sa problema ng pamilya. Kaya sana, mapawalay man yung iba,
mag-drift away man yung iba sa pananampalataya, ikaw, manatili kang nakaangkla sapagkat ikaw pa rin ang paghuhugutan nila ng pag-asa kaysa naman pare-pareho kayong lumayo sa Kanya. At hindi natin magagawa yon kung kailan may problema, saka pa lamang tayo magiging very close sa Panginoon, saka pa lamang tayo tatawag sa Panginoon. Yung mga paggabay sa atin ng Diyos na hinahayaan naman natin sa buhay natin, mas magagabayan tayo ng Diyos kapag tayo dumanas sa mga problema sa buhay natin. Kung kailan, mas kinakailangan natin ng gabay kasi malilito ka na eh. Mahirapan ka na eh. Kapag may problema na, doon ka mas magagabayan ng Panginoon. At ito ay bunga ng matagal mo ng pagpapagabay sa Kanya. So paggabay tayo sa Diyos. Ikalawa, na-solve ang problema unti-unti ng banal na pamilya dahil magkakasama sila, nagdamayan sila, hindi sila nagkanya-kanya. Buti hindi naging makasarili si San Jose. Kasi kung naging makasarili siya, ay baka sinabi niya, teka, hindi ko problema ito eh. Hindi ko naman anak yan eh. Sinasalo ko lang, tapos ganito. Akala ko ba anak mo siya? Di ba makapangyarihan ka? Ba't dumadanas kami ng ganitong problema? Hindi ba pwede ikaw na lang magligtas sa kanya? Bakit ako pa? Hindi eh. Nagsama-sama sila. Nagdamayan sila. Yung problema ng isa, inako ng iba. Ganon ang pamilya. Kaya layo nito sa ibang pamilya na kapag nakararanas na ng problema, lalo pat kung hindi naman niya kasalanan, sasabihin na niya, oy, ikaw yung nangutang, gawan mo ng paraan yan. Huwag mo kayong peperyusuhin. Sinabi ko naman sa iyo tigilan mo na yung bisyo mo. Naku, hayaan nyo nga siya. Nagkakanya-kanya. Hindi natin nare-realize na kapag gano'n ang ginagawa natin, mas lumalala ang problema. Kasi bakit ba nagkaroon ng kasalanan? Bakit ba nabuntis siya ng maaga? Bakit ba nakapagpabuntis siya ng maaga? Bakit ba hindi nakapagtapos ng pag-aaral yan? Bakit ba nagkaroon ng bisyo yan? Bakit ba nagkaroon ng asunto yan? Sapagkat iniisip niya yung sarili niya. Hindi niya naisip at hindi niya iniisip na meron siyang pamilyang maapektuhan sa ginagawa niya. So naging makasarili siya. Kaya't kung ang magiging tugon mo sa kasalanan niya na pagiging makasarili niya ay pagiging makasarili mo rin, bahala ka sa buhay mo. Ito na yung pagtutuwid ng mali ng isa pang mali. Ito na yung pagtuwid ng kasalanan ng isa pang kasalanan. At alam natin, hindi makatutuloy yan. Makapagpapalala lamang yan. Besides, kapag may problema, ito na yung panahon na dapat tayo magkakasama bilang isang pamilya. Kaya nga, through thick and thin eh. And yes, kahit pa hindi kasalanan ng isa. Kasi ang pamilya ay parang isang katawan. Sakit ng, ano yun? Kalingkingan, tama po ba? Dama ng buong dapat ng katawan. Hindi po tayo nabubuo bilang isang pamilya sa outing-outing lang. Hindi tayo nabubuo bilang isang pamilya sa katuwaan lang, sa party-party lang, sa shopping-shopping lang as a family, gimmick, every Sunday or once a month. Hindi. Yes po pwede. Pero ang talagang nakapagpapabuo ng isang pamilya ay kapag mayroon ng problema tapos nag-stick sa isa't isa. Ang ilaw ay nagbibigay ng liwanag. Obvious yan. Basic yan. And I don't need to tell you how dark things are in this world. Not just right now, dati pa. Parang walang pinagbago ang mundo. Kung nagbago man, parang naging mas masama pa ito. Alam niyo kapag ako'y nagpapakumpisal, nagugulat ako eh. Halimbawa, elementary pupils yung pinakukumpisal ko, gugulat ako sa kasalanan. Dati, high school lang ang gumagawa. No? Yung mga high school ngayon, yung kasalanan, pang-college na. O di ba nag-improve tayo? Proud pa. Hindi totoo, kikilabutan ka. Ganun na. And I can imagine Satan roaming around.
yelling at God like this. Nakita mo yung mundo mo na pinaliwanag mo, sabi mo pa, let there be lights. Nasaan yung light? Kunti na lang. Pinatidilim ko na siya. Dami naghihiwalay, ang dami pa ring patayan, sagad pa rin ang kahirapan. Ano masasabi mo? Huwag na tayo lumayo. Be specific na lang tayo. Ayan. Yung nagsisimba ngayon. Yung nagsisimba ngayon. Ay. Mamaya, ahawak pa yan sa mga kamay ng kanyang asawa. Pero pag nasa trabaho siya, ibang kamay ang hawak-hawak niya. O diba? O yan, amen ng amen. Pero kapit yan. O ayan, no? Napakasole magdasal, kunyari pa. Pero anong pinagdarasal? Nagpapa 5-6 yan. Siguro ang dasal niya, Lord, ikaw yun. Sana wag akong takbuhan ng mga nautang. Itinataway ka ba? O nakita mo yung lektor mong yon, yung nagbasa na yon, yung commentator. Numero 1 chismosa yun, alam mo yon. Tagapagpahayag, hindi na ng salita ng Diyos, kundi ng buhay ng may buhay. Yung nakikita, yung lay minister, kilala mo yon. Minister sa simbahan. Pero pag uwi sa tahanan, monster yon. Kung singhalan ng asawa, kung murahin ng kabiyak niya, napakabigat ng kamay sa mga anak niya. Yung pare na yan, mabuti lang yan kapag nakasita na, di ba? Isipin ninyo, kung ano ang nagiging reaksyon ng Diyos pag ganito. Lalong-lalo na kapag totoo. Baka awa ang Diyos. Baka natatameme ang Diyos. Pero isang bagay ang sinisigurado ko sa inyo. Kailanman, hindi magtatagumpay ang kadiliman sa liwanag. Kahit iisang liwanag na lang yan. Hindi mo pwedeng sabing total darkness when there is a little light. Kahit aandap-andap. Hindi magtatagumpay ang kasamaan sa kabutihan. Tatandaan nyo, yung nakikipag-bargain, I think it was Abraham, kung 5 na lang ang mabuti, pupugnawin mo ang mundo. Hindi. Binavalue ng Diyos kahit 5 mabuting tao lang sa buong mundo. Hindi magtatagumpay ang kasamaan hanggat may kabutihan. Kasi pagyayamanin ng Diyos ang mga buting yan. Kaya, kung may pagkakataong natatameme ang Diyos sa dyablo, sinasabi ko sa inyo, natatameme din madalas ang dyablo ng Diyos. Sapagkat madalas, sigurado ko, tinatanong din ng Diyos ang dyablo kung papaanong tinanong niya ito patungkol kay Job. You were roaming around kung saan sa ka tumitingin. Napansin mo na ba yung lingkod ko si Job? Walang katulad niya sa mundong ito. And it goes like this with us. Napansin mo ba yung lektor kong si Milet? Pinatay dati yung asawa, mistaken identity. Hanggang ngayon, hindi nakukulong yung mga pumatay. Halos mabuwang yung babaeng yan dati. Malilit pa ang mga anak nila. Pero naitaguyod niyang mag-isa. Hanggang ngayon sa akin naglilingkod siya. Kilala mo yung lingkod ko si Celso, yung lay minister ko? Tapat na asawa yon, mabuting ama yon. Kilala mo yung lingkod kong si Kat, hindi na maibibigay sa kanya yung eksaktong hinihiling niya. Pero ako'y minamahal pa rin niya. Kilala mo yung lingkod kong si Domingo, hindi ko rap yun. Kilala mo yung lingkod kong si Ninya. Matagal na silang walang anak. Pero hanggang ngayon, hindi nagtatampo sa akin kahit minsan. Kilala mo si Christine, stage 4 cancer. Pero hanggang ngayon, matibay ang pananampalataya sa akin. Sinisigurado ko sa inyo, sa mga pagkakataong ito, natatameme ang dyablo. Sapagkat ang mga binanggit kong pangalan ay personal kong kakilala. Totoong tao. So hindi magtatagumpay ang kasamaan sa mundo hanggat may mga taong tulad nito. And my prayer is this, sana hindi man ako perpekto. Pag tumitingin sa akin ang Diyos, ipinagmamayabang niya ako. At dahil sa buhay ko na kahit hindi perpekto, napapatameme ng Diyos ang diablo. Because that's becoming light. Yung akala mo, sobrang dilim na, halos wala ng pag-asa, and then all of a sudden,
may liwanag ng kabutihan, may liwanag na dahilan upang maging masaya. Ang gara nun, halimbawa sa iyong pamilya, ang dami-dami niyong problema, ang daming gastusin, may alagain ka, may iniintindi kayo, pero dahil napaka-faithful sa iyo ng asawa mo, dahil lumalaban ang single parent mo, dahil nandiyan nagmamalasakit sa iyo ang anak mo, dahil may kapatid kang may malasakit at may pakialam sa iyo, dahil may pinapadala ang Diyos, panakanak-ang mga tulong galing sa ibang tao na parang nagiging anghel sa buhay mo. Sila ang liwanag sa dilim. Ang gara nun kasi you can imagine Satan, teka, akala ko wala na, meron pa pala. Kahit ang liwanag ay aandap-andap na. Iniaalay ni Jesus ang kanyang buhay upang tayo'y matubos, upang tayo'y mabigyan ng bagong buhay. Pero mas pinili pa nating mamatay sa kasalanan. Hindi ba't sayang ang liwanag ni Jesus kung nagkaganyan o kung magkakaganyan? Parang yung pagsisikap ng asawa mo na magkaroon kayo ng isang magandang pamilya pero sinira mo. Parang yung pagsisikap at paghihirap ng magulang mo. Yung araw ginagawa niyang gabi at yung araw, gabi ginagawa niyang araw para mapag-aral ka lang pero iyon ay binaliwala mo. Parang yung pag-aalaga sa iyo. Pero puro ka reklamo, yung pag-aalaga sa iyo, yung paglaban nila para mabuhay ka, pero ikaw naman nagpapatalo ka sa sakit mo. Parang yung mga tsansang binigay sa iyo ng tao at lalong-lalo ng Diyos para magbago, para iayos mo ang buhay mo, ang pananaw mo sa buhay. Pero ang lahat ng ito ay sinayang at binaliwala mo. Huwag naman sana. Tandaan po natin mga kapatid, na nanglikhain tayo ng Panginoon. Sa palagay ko lang nakatakda na rin ang ating kamatayan. Parang isang kandila na nang minanufacture. Alam na nung nag-manufacture niyan, na kapag sinindihan mo yan, ilang oras o ilang araw lang ang itatagal niyan. Kaya sana, bilang mga tao ring liwanag ng sanlibutan ito, na sumusunod kay Kristo, pagliwanagin natin ang buhay natin. At huwag lang nating iasa na ang magliliwanag lamang para sa buhay natin ay ang kapwa natin. Tandaan natin, kung may mga taong nagliliwanag para sa atin, kailangan din nila ang liwanag natin. Hindi po pwedeng sila lang ang magliwanag para sa atin. Dapat para sa kanila, tayo din. Alam nyo, iniisip ko maglagay ka ng isang kandila sa gitna ng isang kwarto na nadidirimlan, yung madilim na madilim talaga, yung isang kandila lang. Hindi kaya nakakaapekto yung nag-iisa lamang siya para mas maupo siya? Kasi kung may isip lang yung kandila, parang, pipilitin ko, dapat maliwanagan ko yun. Hindi ko na kaya, hanggang dito lang ang liwanag ko. Gusto ko maliwanagan ko rin yun, pero hindi ko na kaya. Kasi hanggang dito lang ang kaya kong gawin na mabuti sa buhay ng ibang tao, sa buhay ng pamilya ko. Hindi kaya kung ang isang tao ay nagbibigay ng liwanag sa pamilya mo, siyang laging nagsasakripisyo, siyang laging nag-iintindi at nagdadala ng mga problema sa pamilya ninyo. Hindi kaya kapag siya lang, mas umiikli yung kanyang buhay, mas humihina siya. Kasi na-stress mas umiikli yung buhay niya. Lalo pat kapag wala siyang nakikitang magandang resulta sa kabila ng liwanag na binibigay niya. So that's it. Kaya ko sinabing, ikaw rin pwede kang magliwanag para sa buhay niya. Lalong-lalo na kung ibibigay at papakita mo ang inaasahan sa iyo ng Diyos at ng kapwa mo, lalo tigit ang mga taong mahalaga sa iyo. And just imagine, kung yung isang kandila, madadagdagan pa ng isa. Kung yung dalawa, madadagdagan pa ng tatlo. Kung yan ay madadagdagan pa, hindi ba? Mas magiging madali para sa maraming kandila ang pagpaliwanagin ang buong kwarto. Ganon din sa pamilya. Ang sabi ko nga, wala namang magagawa. Talagang may mag-i-step up sa kapabayaan ng iba. Pero iba, syempre, mas magiging madali ang lahat kung may kadamay siya, kung magkakasama. Ito sana mga kapatid ang ating ipagdasal sa ating banal na misa. Sapagkat kung hindi tayo magliliwanag, o hindi magkakagayon, magsisi tayo pagdating ng panahon. Kasi in principle, hindi naman nasayang yung liwanag ni Jesus kahit pa hindi magbago ang mundo.
Nandiyo na siya sa langit eh. Ano ka ba? Diyos siya. May mababawas ba sa Kanya? In principle, mahirap yung ikaw lang yung nagdadala ng lahat para sa pamilya. Yung ikaw lang ang nagliwanag para sa kanila. Mahirap yon. Pero hindi masasayang yon. Hindi man makikooperate yung mga mahal mong niliwanagan ng buhay mo. Sa pagdating sa langit, paliliwanagin ka ng Panginoon. Sabihin niya sa iyo, well done, good and faithful servant. Samantalang yung mga taong hindi nagliwanag sa buhay at sa mundong ito, ilalagay sila ng Panginoon sa lugar kung saan wala talagang liwanag, doon sa impyerno. Kasi galit ang Panginoon, hindi lamang sa gumagawa ng kasamaan, kundi sa mga taong inaasahan niyang gumagawa dapat ng kabutihan. Pero ang pagkakataong gawin yan ay sinasayang. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Hindi rin kalilimutan ng Diyos ang mga mabubuting ginagawa natin. Mark 9:41. Kahit na magbigay daw tayo ng isang basong tubig lamang, dahil sa tayo mga tagasunod ni Kristo, yan ay kanyang gagantimpalaan. Kapatid, isang basong tubig lang yan. Gagantimpalaan na. Papaano kung ikaw ay magdo-donate pa ng malaki? Hindi ko sinasabing malaking halaga. Hindi ko sinasabing 1,000. Hindi ko sinasabing milyon. Ito yung malaking halaga na ibinigay ng babaeng palo sa mabuting balita na atin ang nabasa minsan, na pinuri ng ating Panginoon sapagkat ang ibinigay niya ay yung lahat-lahat na sa Kanya. Ibig sabihin, yung pagbibigay niya, naramdaman niya. Yung pagbibigay niya, talagang sakripisyo na namalas ng Panginoon talaga. So, hindi kinakailangan bonggang-bongga. Ang kinakailangan lamang, nandong bukal sa puso at nandong may halong sakripisyo at buong puso natin ipinagkakaloob. Hindi lang ito material na bagay. Nandiyan din ang sakripisyo natin sa paglilingkod sa simbahan, sa paglilingkod sa pamayanan, sa mga lubhang nangangailangan lalo na. At syempre, yung paglilingkod mo sa unang-unang responsibilidad mo, ang pamilya mo, kung paano ka nagsikap na maging mabuting magulang, asawa, anak, kapatid, kaibigan. Ang lahat ng iyan ay natatanim sa isip at puso ng Diyos. Again, lalong-lalo na kung ito'y may halong sakripisyo. Kung dahil sa mga sakripisyo mo ay nabuo ang buhay ng tao, kahit pa halos ito'y ikasira ng buhay mo sapagkat parang napabayaan mo na yung sarili mo, hindi mo na nasunod yung mga gusto, yung mga plano mo, o kaya ay napag-iwanan ka na ng ibang mga kakilala mo na ang iniisip ay sarili nila at hindi ang iba, lalo tigit naman. Pero ikaw na nag-isip, bago ang sarili mo, sila muna. Ang mga tao sa iyo ay mahalaga. Ikaw na ang kaligayahan mo ay hindi yung ikaw lamang masaya, kundi ang kaligayahan ng iba, lalo tigit ng iyong pamilya. Ang Panginoon ang siyang gaganti sa iyo. Hindi ito mawawala sa kanyang isipan at puso, lalo pat ikaw ay pinagdaluyan ng biyaya niya para sa kapwa mo. So yun yung pangalawa. Una, hindi niya kalilimutan yung mga pangako niya. Ikalawa, hindi niya kalilimutan yung mga ginawa mong mabuti sa pangalan niya o bilang pagsunod sa halimbawa niya. At ikatlo, hindi niya kalilimutan ang ating mga luha. Maliwanag ang sinasabi sa Revelation 21 verse 4 that there will come this time when God will wipe away every tear in our eyes. Because there will be no more death or mourning, wailing, or pain, for the old order has passed away. Papahiran niya ang bawat luha, every tear. Hindi sinabi ditong, God will wipe away all the tears, na para bang isang punasan lang, o yan na, tahan na, wala na. Hindi. Ang sabi dito, bawat luha, every tear. Hindi ko lang maalala yung sinabi sa Bible na
God will keep our tears in a bottle. Yes, every detail of our tear. Sa palagay ko, ganun niya talaga pupunasan ang bawat luha sa ating mga mata. Lalo pat kung ang mga luha na ito ay dahil sa pagkapit natin sa mga pangako niya. Bawat luhang papahiran niya, ipapaalala niya sa iyo, ito yung luha mo ng mamatay ang asawa mo. Punasan ko na. Ito yung luha mo ng lukuhin ka ng asawa mo. Punasan ko na. Ito yung luha mo ng pabayaan ka ng mga magulang mo. Punasan ko na. Ito yung luha mo nang pinabayaan ka ng mga anak mo, nang nag-away ang mga anak mo sa harap mo pa mismo, nang sinagot ka ng anak mo. Ito yung luha mo ngayon, no? Punasan ko na. Ito yung luha mo nang nagalit sa iyo yung kapatid mo. Sa tagal na panahong pinagbibigyan mo, hindi man lang makapag-thank you madalas. Isang beses mo hindi napagbigyan, galit na sa iyo. Halos isumpa ka na. Hindi ka na tinutuntun bilang kapatid. Ito yung luha mo nang gulangan ka ng kapatid mo sa mana. Punasan ko na. Ito yung luha mo nang mamatay ang best friend mo, na nasasabihin mo ng lahat sa buhay mo, ang pinaka-nakatatanggap at nakakakilala sa iyo, nang higit pa sa kapatid mo. Punasan ko na. Ito yung luha mo nang traidorin ka ng kaibigan mo. Punasan ko na. Hindi ba magiging napaka-gaan sa pakiramdam nun? Hindi dahil ipaparikol lamang sa iyo ng Panginoon yung mga detalye ng luha ngayon, kundi dahil sa para maisip mo, pinag-aksayahang tandaan lahat yun ng Panginoon. Kasi minsan, madalas pa nga kapag umiiyak tayo, lalo pat matitindi ang problema, para bang God doesn't care, hindi yata ako pinakikinggan ng Diyos. Hindi yata ako nagmamatter sa Diyos. Hindi ganun. Bawat luha mo, kahit di ka magsalita, luha ka lang, kahit nasa tabi ka ng asawa mo, ayaw mong marinig na umiiyak ka, o may katabi ka ng ibang tao, yung bawat pawatak ng luha mo, alam ng Diyos ang dahilan ito. At darating ang pagkakataon, sabi sa Book of Revelation, pupunasan niya yun. At marirealize mo, hindi ka talaga nakalimutan ng ating Panginoon. At sabi nga niya, di ba, kahit ang mga buhok natin ay bilang niyang lahat. Kung yung walang ganong halagang parte ng katauhan o pagkatao natin, pinag-aaksayahan niya ng panahon, yun pa kayang nagpaiyak sa iyo. Lalo pat ito'y dulot ng sakripisyong ginawa mo, ng pagkapit mo sa pangako niya, at dahil din sa pagiging mabuting tao mo. Mga kapatid, hindi tayo makakalimutan ng Diyos. Hindi niya makakalimutan ang mga pangako niya sa atin. Hindi niya makakalimutan ang ating mga buting ginagawa. Hindi niya makakalimutan ang mga dahilan ng ating luha. Sabi ni St. Paul, Romans 13 verse 10, love is the fulfillment of laws. Pag nagmamahal ka, higit pa sa katarungan, higit pa sa batas ang ibibigay mo. Bigla ko naisip yung isang kwento dati na na-encounter ko sa isang ospital. Merong 2 pasyente, parehong malubhana, 2 lalaki. Medyo malaki yung kwarto. Kaya yung isang pasyente, narito sa may bandang kaliwa ko, by the window sa may bandang bintana. Yung isang pasyente, nandoon sa kabilang gilid, pader lang, walang bintana. Every day, magkukwentuhan sila, anything under the sun, para malibang lang. They would talk about their families, their hobbies, their interests, etc. Ito na ngayon, tuwing hapon, pumupunta yung nurse, isa-check sila, tapos yung pasyente sa may bintana, medyo iuupo ng nurse para ma-drain yung fluid sa baga dito. Isang oras yun halos. Yun naman ang pinakahihintay rin nung pasyente nandun sa isang tabi, yung nakahiga lang, hindi makabangon. Bakit? Sapagkat kapag nakaupo na yung pasyente sa may bintana, ito'y magkukwento na ng mga nakikita raw niya sa labas ng ospital, sa may bintana. Nandoon yung isang pasyente, nakahiga, ini-imagine niya yung sinasabi nung pasyente sa may bintana, pre, di ba nasabi ko na sa'yo, green na green yung park dito? Oh, pre, may bago. Nako, pre,
May mga dinadagdag silang mga stalls. Ang gandang pasyalan talaga nito. Pre, may man-made lake. Di ba nasabi ko na sa'yo, nagdagdag ngayon sila ng mga bangka. May mga namamasyal, inaarkila siguro. Nako, pre, ang ganda. And from this area, makikita mo yung fine view of the city skyline. Ang daming mga building na nagtataasan. Sinilip ko ito minsan, isang hating gabi. Ang daming mga ilaw na naggagandahan. Naku, kailangan mong makita ito. Alam po ninyo, that man lying on his bed would always savor that 1 hour when this man by the window would describe all these things in beautiful details. Ini-imagine niya, nangingiti pa siya talaga. Nakakalimutan niya yung kondisyon niya na siya'y malubhanan rin sa sakit niya. Nagkakaroon siya ng pag-asa. Lumalaban siya para gumaling upang makita niya ng personal yung kinukwento sa kanya. Laging ganon. Hanggang sa isang araw, nag-rounds muli yung nurse. Chinek yung nandun. Nung chinek yung nandito, nabigla yung nurse sapagkat patay na yung pasyente sa may bintana. Nalungkot yung pasyenteng nasa isang tabi. Sino pang magiging karamay niya? Sino pang magkukwento sa kanya? Sino pang magbibigay sa kanya ng pag-asa? Pero ang buhay ay ganun talaga. Nakiusap na lamang siya, na ilipat siya dun sa hinigaan ng kaibigan niyang namatay na. Kasi at the back of his mind, gusto niyang makita yung kinukwento sa kanya. So ginawa niya talagang pilit siyang umupo. Nang makaupo na siya, excited siya sa kanyang wala siyang nakita. Alam niyo ang kanyang nakita? Pader lang, as in blank wall, walang kapinta-pinta. Sabi niya, anong nangyari? Kailan pa yung wall na rin dito? Mukhang hindi naman kakakabit, katatayo lang dito. Nasaan yung park? Nasaan yung mga buildings? Nasaan yung scenery na sinasabi niya? Dumating yung nurse at ang sabi sa kanya, pasensya na, hindi namin talaga sinabi sa iyo na bulag siya. Bulag siya! Mas lalo na siyang nag-hysterical na gano'n. Niloko niya ako. Ano itong ginawa niya sa akin? Pinaasa niya ako. Naluha na yung nurse at sinabi sa kanya, kasi naramdaman niya na nabibigyan kanya ng pag-asa. Na sa tuwing nagkukwento siya, nagkakaroon ka ng buhay, ng sigla. Kaya kahit hirap siya, kahit pagod siya, minabuti niyang gawin niya yon para ikay mapasaya. Kapatid, take note, yung namatay, bulag. Talagang pinagtawanan niyo pa, no? Yung namatay, may sakit ding malubha. Baka nga mas malubha pa sa kanya kesa dun sa naiwan niyang kaibigan niyang buhay kasi nauna siyang namatay. Pero imagine kung paano siya nagkwento ng buong sigla na hindi nahalata nung kaibigan niya. Imagine yung araw-araw na yun ay ginagawa niya kahit may sakit siya. Imagine yung sakit din na nararamdaman niya emotionally, na yung dinidescribe niya, gusto niya rin sanang makita, pero bulag siya. Pero nagawa niya. Bakit? Dahil nagmamahal siya. Only a loving person can do that. Yung tao lamang na nagmamahal talaga sa kapwa niya, lalo na sa kanyang pamilya, ang makapagbibigay ng higit pa sa inaasahan sa kanya, ng higit pa sa kakayanan niya. Ang taong tunay na nagmamahal kahit hindi na kaya, kakayanin pa rin para sa kaniyang pamilya. Sapagkat hindi sasabihin ng isang taong tunay na nagmamahal, hindi ko na problema yan, hindi ko na responsibilidad yan, hindi ko na sagutin yan. Ang taong tunay na nagmamahal, kahit hindi niya sagutin, kahit hindi niya responsibilidad, aakuin niya tulad ni Jesus. Hindi sa kanya yung krus, pero dahil mahal niya tayo, niyakap niya, tinanggap niya ang krus. Ang taong tunay na nagmamahal, hindi niya sasabihin, nagbigay na ako, tumulong na ako, nag-intindi na ako, nag-alaga, nagpatawad na ako. Hindi niya isusumbat din yon. Kasi kapag walang nagbibigay, walang umuunawa, walang nagmamahal, patuloy siyang magmamahal. Hindi sinabi ng Panginoon, ano ba naman kayo? Nagkatawang tao na ako, gusto niyo mapako ako?
At kahit hanggang ngayon, iniligtas niya tayo. Alam niyang magkakasala pa rin tayo, pero hanggang ngayon, minamahal niya tayo. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Ganon ang taong tunay na nagmamahal. Kumbaga sa taong tunay na nagmamahal, ang nasasaid lang ay ang kanyang bulsa. Hindi ang bumubukal na pag-ibig niya sa iba, lalo na sa mga tao sa kanya ay mahalaga. Napapagod lang ang katawan niya, pero hindi ang puso niya. At hanggat tumitibok ang puso na yan, magmamahal at magmamahal yan. Gagawa at gagawa ng paraan yan. Meron akong nakausap sa ibang bansa, OFW. Ang laki ng kanyang problema kasi nawalan siya ng trabaho, nakaaway niya yung boss niya. Pero alam niyo ba, yung padala niya sa kanyang pamilya, ganun pa rin, hindi napapawasan. Sabi ko, bakit ganun? Sabi niya, ipon ko na lang, Father, yung pinapadala ko. Bakit hindi mo sabihin sa kanila na mayroong kang problema? Father, ayaw ko silang mag-alala. Isipin niyo nga yun. Ikaw yan nag-iisa. Sila dito yung sama-sama. Sila nga dito, tinatanong mo, may problema ba kayo? Sila ba natatanong nila, may problema ka? Ngayong may problema ka, sosolohin mo, sabagat ayaw mo silang mabigyan ng problema. Ikaw nga itong nag-iisa. Sabi ko sa kanya, iba kang magmahal, sobra. Sa taong tunay na nagmamahal, kulang ang salitang sobra. O hindi ba, yun yung parang tanong ni Liza. Di ba minsan tinatanong mo rin yun? Sa sobrang pagmamahal mo, ikaw na nga yung na-disappoint. Ikaw na nga yung nalungkot. Ikaw na nga yung puro ikaw na lang. Ikaw pa rin yung magtatanong. Kapag nag-draw kayong anak mo, kapag sinagot ka ng anak mo, kapag hindi magkasundo mga anak mo, kapag nagre-reklamo pa ang magulang mo, kapag hindi nag-ipon yung asawa mo, hindi inipon yung mga na-save mo, yung mga kinita mo, kung parang kulang pa yung binibigay mo, minsan hindi mo napagbigyan, galit pa sa'yo, hindi ba't ikaw pa yung nagtatanong, saan ba ako nagkamali? Ano pa bang kulang ko? Ano pa bang dapat kong gawin? Ikaw na nga yung nagbibigay ng sobra-sobra, ikaw pa talaga yung magtatanong, ha? Ay, ganun ang taong nagmamahal ng sobra. Napakaswerte natin na mayroon tayong Diyos na ganito. Mas maswerte, mas mapalad tayo. Kung meron na tayong Diyos na ganito, meron pa tayong mahal sa buhay na ganito. Simple lang na maging masaya. Ang gawin natin ay ang kalooban ng Ama. Doon tayo magiging masaya. Hindi aksidente. Nang magkatawang taong Diyos na si Jesus ay pinili niya maging mahirap lang. Kaya ipinanganak siya sa sabsaban lang upang ipakita sa atin, simple lang. Hindi mo kinakailangan maging mayaman. Hindi mo kinakailangan maging napakatalino. Hindi mo kinakailangan maging napakamakapangyarihan upang ikaw ay maging masaya. Magpakatao ka lang, magpakabuti ka. Gawin mo ang kalooban ng lumikha sa iyo at magiging masaya ka ng totoo. Yes, kung minsan mahirap gawin ang kalooban ng Diyos, mahirap magpakabuti. But come to think of it, we are made for this. We are made that way. Nilikha tayo ng Diyos na mabuti. Kaya dapat maging simple lang ang maging pagpapakabuti. Pagpapakatao, ginagawa lang talaga natin komplikado. If I may use an analogy. Kamakailan po ay kasama ko, pamilya ko, galing kami. Nagpunta po kami ng Bataan. Their second time, I think, and it was my third time. And for the third time, hindi ako binigo ng Bataan. For the third time, sabi ko talaga, maganda talaga ang Bataan. May mga na-explore kami. Halimbawa, yung beach sa Montemar, sa La Jolla, yung magandang adventure sa Sinagtala, pati na yung infinity pool nila na overlooking ang nature na virgin, maganda. Nandun din ang magandang ambiance sa Las Casas, etc. Madali pang puntahan. Hindi ako na-traffic siya. Kasi 4 lanes ang daan papuntang Bataan. Kaya ko lang naman nasabi yan, ha? Kanire. Una, para may choice kayo kung saan kayo pupunta. Kung minsan magbabakasyon, explore Bataan. Minsan kung saan tayo nagsisiksikan. Doon, hindi pa masyadong na-explore yun. Pero, maganda. Maniwala po kayo. Pero kaya ko lang naman din nasabi ay ganito. Bago kami pumunta dyan, nasabi yata, I think nanghipag ko sa akin, Kuya, sana ganun pa rin, ano? Sana, anong ganun pa rin? Sana yung beach, ganun pa rin. Malinis pa rin,
maganda pa rin. Sana yung sun, ganun pa rin, malinis pa rin, maganda pa rin. Sana yung mga bundok, virgin pa rin, maganda pa rin. And lo and behold, ganun pa rin. Kaya sa mga opisyal, lalo na sa Bataan Tourism Center, saludo ko sa inyo. Dapat kasi ganon, i-maintain. Kaya nga kalikasan eh. Likas yang maganda. At sino may likhaan yan? Ang Diyos. Pwede bang magkamali ang Diyos? Pwede bang pumalpak ang Diyos? Pwede bang lumikha ang Diyos ng hindi mabuti? Hindi. Kaya lang, kino-complicate natin. Yung simple, kung ano-ano ang dinadagdag natin, kung ano-ano ang binabawas natin. Kaya sa halip na ma-maintain yung kagandahan, ang nangyayari, sinisira natin. Same thing with us. With our lives. Remember, nang likhain ng Diyos ang lahat ng bagay sa mundong ito, wag muna yung tao, sabi ng Diyos, it was good. Maganda. So wala ka na talagang idadagdag pa. I-maintain mo na lamang siya. Pero nang likhain ng Diyos ang tao, hindi lang niya sinabing good. It was very good. So magandang maganda. Mabuting mabuti ang tingin niya sa tao. Kaya nga, hindi pa man nangyayari yung sinabi ng Diyos patungkol kay Jesus, ito ang minamahal kong anak na lubos kong ginalulugdan. Baka yun din ang sinasabi ng Diyos dati patungkol sa tao. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Ganun tayo. Ilikha tayong kalugod-lugod ng Diyos. Pero anong ginawa ng tao? Ginawa natin komplikado. Ang sabi naman ng Diyos, malinaw na malinaw, pwede mong kainin ng lahat. Huwag lang yung bunga niyan. Ang ginawang komplikado ng tao. Bakit lahat pwede kainin? Ito hindi. Ay, hindi pwede. Dapat kainin ko rin yan. Dapat tikmatikman ko rin yan. O diba? Simple lang naman. Mahalin mo ang asawa mo. Maging faithful ka. Hindi naman siya mapagmahal sa akin. Ganito siya, ganun siya. Maging marespeto ka, igalang mo ang iyong ama at ina. Kapatid mo, wag mo ituring na iba. Napakasimple niyan. Ang dami-dami nating ginagawang dahilan upang makatungtong tayo sa kasalanan. Ginagawa din naman ng iba. Pwede na yan. Hindi na kasalanan na yan. Kaya sa halip na ma-maintain natin na tayo'y malinis, na tayo ay mabuti, na tayo ay masaya, sinisira, binababoy, at pinarurumi tayo ng pagkakasala. Kapatid, again, simple lang, upang tayo maging masaya. Gawin natin ang kalooban ng Ama. Maging mabuti lang, magiging masaya ka. So yun sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ulitin gawing komplikado ang buhay, maging mabait ako, at magiging masaya ako. Diba, ganun din naman ang prayer natin para sa kapwa natin, lalo na para sa mga taong sa atin ay mahalaga. Kapag tapos ng communion at nagbe-bless ako, diba, naghahawak-hawak pa kayo ng kamay, lalong-lalo na mga mag-asawa, magkakapatid, mag-ina, mag-ama, sigurado ko, hindi naman kayo nagdarasal na, sana manatiling kwapo at maganda itong asawa ko. Sana maging kilala, balang araw itong anak ko. Sana yumaman itong... Hindi. Sigurado ko kung nagdarasal man kayo, kapag birthday ninyo, kapag bagong taon, kapag Pasko, kung nagdarasal kayo ng material na bagay, lalo na pag nagsisimba kayo, sigurado ko, ang unang-una, o kung hindi man nauna, ay pilit na inihahabol ninyo, Lord, pero sana higit sa lahat, maging maayos ang pamilya ko. Ibig sabihin, maging faithful yung asawa ko lagi sa akin. Ibig sabihin, maging masunod rin yung mga anak ko, marespeto sa akin. Ibig sabihin, magmahalan ang mga anak ko. Ibig sabihin, maging okay kami ng nanay ko, ng tatay ko, ang mga magulang ko, magmahalan ng totoo, maging okay kami ng kapatid ko. O diba? Yun yung pinagdarasal ninyo. Ang maging mabuting tao ang mahal niyo. Kasi kapag mabuting tao, tapos ikaw magpapakabuti rin, siguradong magiging masaya ang pamilya. Yun naman ang pinakita sa atin ni Jose, Maria at Jesus noong unang Pasko. Ngayon, di man maging mabuti yung asawa, sorry. Di man maging mabuti yung isang miyembro ng pamilya, sorry to hear that, sorry to know that. Pero ikaw manatili kang mabuti. Huwag mong gagantihan ng masama.
I mean, hindi niya iniaasikaso ang mga anak mo, pati ikaw gano'n na rin. I mean, nagmamataas siya na kapatid mo, pati ikaw magmamataas na rin. Mabawasan man ang pamilya dahil sa pagiging masama niya, dahil sa pagiging hindi mabuti niya, hindi man maiwasan yon, manatili na lamang na intact yung natitira at mananatiling intact yung natitira kung magpapakabuti ka at yung iba. Isaiah 55 verse 6, seek the Lord while you can still find Him. Speak to Him while He is still near. Hanapin mo ang Diyos habang makikita mo pa siya. Mangusap ka sa Kanya habang narinig pa niya, malapit pa siya. So ibig sabihin, habang, ibig sabihin, darating ang pagkakataon, kahit gustuhin mo, wala na tsansa. So dapat habang maaga, magsikap na maranasan siya. Magsikap na maranasan ng bawat isa. Umalis na yung kapatid ko papuntang abroad, si Lloyd, yung pang-apat. Bago siya umalis, niyakap ko siya dito. At ang bulong ko sa kanya, salamat tol. Kasi sa loob ng ilang taon, hindi namin siya nakakasama tuwing Pasko at bagong taon. Tagal! Hindi namin siya nakasama. So nung iniwan niya yung trabaho niya, bumalik siya dito para makasama namin bagong taon at Pasko. Salamat tol. Tapos sabi ko, susunod na taon, dapat dito ka pa rin. Talagang kinuman ko na, dapat dito ka pa rin. Kasi yung tsansa na makita mo kami, yung tsansa na makita ka namin, yung tsansa na makita mo, lalong-lalo na, si mama at si papa na hindi naman bumabata, kundi tumatanda na, humihina na, hindi forever nandun yung tsansa. Tama, pwede mo sabihin, nakikita mo sila sa internet, iba yun. Iba yung lilisanin mo yung comfort zone mo, pupunta ka dito, i-deny mo muna yung sweldo mo para makasama ang mga mahal mo. Yung magsisikap ka para makasama yung tao, nagpapakita na mahalaga siya sa'yo. Iba yun. Walang katumbas na pera yun. Dapat ganun ang ginagawa natin para sa Panginoon. Alam po ninyo, ang sinasabi sa Salmo 14 verse 2, ang Diyos ay nasa langit, tumitingin sa mga tao sa daigdig, at tinitingnan niya kung sino naghahanap sa Kanya. Hindi ko kayo binibiro. Nakalagay yon sa Psalm 14 verse 2. Imagine that. Ang Diyos nasa sa Kanya ng lahat, pero naghahanap ng ating paghahanap. Ang Diyos na nagbigay sa atin ng lahat, ang Diyos na kayang gawin at gagawin para sa kabutihan natin ng lahat, ay nandun sa langit at nag-iisip, sino kaya ang maghahanap sa akin kahit hindi linggo? Sino kaya ang makakaalala sa akin kahit walang kailangan, kahit walang hihilingin? Sino kaya sa mga taong itong maghahanap sa akin? Sino kaya sa kanila ang magnanais na magkaroon ng malalim na relasyon sa akin? Yun ang gusto kong ibigay sa kanila, hindi yung mga biyaya na hinihiling nila. Seek ye first the kingdom of God and everything will be added unto you. Na parang sinasabi ng Panginoon, huwag muna yung biyaya ko, hilingin mo ako muna. Susunod ko yung mga biyaya ko, pero ako muna. Na-offend naman ako kapag yung biyaya ko lang inihiling mo. Ano yun? Kapag wala nang biyayang maibigay sa'yo, kakalimutan mo na ako. As if God is telling us that. At paano kung meron din naman tayo mga mahal sa buhay na ang daming nagawang mabuti sa atin na kung bibigyan nga rin ng pagkakataon kasi mahina na ngayon, magiging malakas o kaya ibibigyan ng pagkakataon, magkakaroon pa rin ng negosyo, trabaho, kikita pa rin, magbibigay pa rin sa atin. Ilan sa kanila ang halos buhay ay naibigay sa atin pero ngayon ay wala na tayong panahon para sa kanila. Ilan sa kanila yung nakatingin na lamang sa kawalan at sa malayo at naiisip kaya niya ako, namimiss kaya ako ng anak ko, mahal pa kaya niya ako. Nasabi kanina nung isang kakilala ko, Father, naiyak naman ako sa sermon mo, naalala ko yung nanay ko, na-miss ko. Sabi ko sa kanya, te, mas miss ka ng nanay mo. Ikaw may anak may pamilya ka, may asawa ka. Siya ba? Kahit nagkaroon ka ng ibang pamilya na mas mahalaga na kaysa kanya, mananatili kang anak niya. Mas miss na miss ka niya. Uwi ka. Punta mo siya. Nung makaalis na si Lloyd, nag-text sa akin yung nanay ko. Sabi niya, anak, nalulungkot ako. Wala na uli yung kapatid mo. Sabi ko, ma, tingnan mo sa mas magandang side. Nalulungkot ka kasi masaya tayo. Nalulungkot ka kasi solid yung ating pamilya. Nagkakasundo tayo. Kaya ka nalulungkot. Isipin mo, tingnan mo sa negatibong side. Yung nag-aaway-aaway tayo. Yung hindi kami magkasundong magkakapatid. Mas malulungkot ka nun. Mas iba yung iyak mo nun. At ayaw mong magkita-kita pag ganon.
Hindi applicable yung magsikap ka na makita mo siya. Ayaw mo nga makita eh. Pero applicable pa rin sa mas malalim na paraan. Paano? Sikapin mo. But despite your differences and problems in the family, despite na mayroong hindi nagkakakibuan ngayon at medyo malayo ang loob sa isa't isa ngayon, sikapin mo kapatid, sikapin mo na magkita pa rin kayo. Na magkita pa rin kayo. Hindi sa mata, kundi sa may pinagsamahan naman tayo eh. Asawa naman kita dati. May mga anak tayo. Kapatid kita. Nanay kita, tatay kita. Pagbali-balik to ng kumam ng mundo. Nanay kita, tatay kita. Kapatid, may daan na ganon na dati dinadaanan yung pareho. Huwag mong isasarado yung daan na yon. Huwag mong susunugin yung daan na yun. Huwag mong gigibain yung daan na yun. Kahit gumagawa siya ng ibang daan kasi pasaway. Ganyan eh, gumagawa ng ibang daan dahil sa kasalanan, nagwawala dahil sa pagkakasala. Hayaan mo siyang lumoyo. Pero ikaw, manatili ka dun sa dating daan na dinadaanan yung magkasama. Hindi man maibalik yung dati, magkatuntunan pa rin kayo. May pinagsamahan pa rin tayo. Pamilya pa rin tayo. So Proverbs 3:13-16. Happy is the man, tayo yon. Happy is the man who finds wisdom, who searches for wisdom. Because her profit, sino yung her? Sino yung she? Dinidescribe ang karunungan bilang babae sa Bible. Because her profit is greater, is better than silver and gold. She is more precious than corals. No treasure can be compared with her. Ito maganda sa verse 16. Sasabihin doon, in her right hand is long life. Di ba yan ang gusto niyo? In her left hand are riches and honor. O di ba yan ang gusto natin? O isipin po ninyo, halimbawa ako yung wisdom, ako yung wisdom. O kaya, nandito yung wisdom. Sa kanang kamay niya, long life. Sa kaliwang kamay niya, nandiyan ang riches, nandiyan ang kayamanan. Gusto natin yan. Halimbawa, yayakapin natin yung karunungan. Anong mangyayari? O so parang ganito ha. Halimbawa, nandito siya. Yayakapin ko siya. Yung karunungan na, imagine nyo, yung mayakap ng karunungan na sinisimbolo ng babae si Father. Huwag kayong mag-isip ng kahit sinong babae. Karunungan pinag-uusapan natin dito, ha? So yan, nandyan, yayakapin ko siya. Siyempre yung right hand niya, ililingkis niya sa akin. Yung left hand niya, ililingkis niya sa akin. Ang magiging effect niyan, parang ganito eh. Na-imagine nyo? Naku, baka kung ano ma-imagine nyo sa akin. Ganito na lang. Ayan. Ayan, mas maliwanag. Mas maliwanag, di ba? Nasaan yung left hand ng babae? Nasa may batok ng lalaki. Nasaan yung right hand ng babae? Nasa may bewang ng lalaki. Ang punto ko ito, kung yan ang karunungan, kung yung babae nang yan ang karunungan, at kung tayo ang sinisimbolo ng lalaking yan, yung lalaki ba nakafocus sa mga hands ng babae? Hindi. Yung lalaki ba nakikita yung mga kamay ng babae? Hindi. Pero nararamdaman ba niya? Yes. Are those hands backing him up? Yes. Are those hands taking good care of him? Yes. Are those hands securing him? Yes. Pero inuna niyang yakapin muna yung babae bago niya maramdaman yan. Ganon ang sistema sa karunungan. Yakapin mo muna, i-prioritize mo muna, at yayakapin ka ng kalusugan, ng kayamanan, ng kaligayahan, ng kapanatagan. Pansinin po ninyo yung nangyari kay Solomon. Nang hilingin ni Solomon sa Diyos, gusto ko po karunungan. Natuwa ang Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos kay Solomon, dahil yan ang hiningi mo, ibibigay ko sa iyo ngayon din. Pero may bonus. Bibigyan din kita ng kayamanan. Bibigyan din kita ng kalusugan. Bibigyan din kita ng lahat ng kinakailangan mo na higit pa at hindi mararanasan ng kahit sino sa mundong ito. Unahin muna natin ang karunungan. Tingnan po ninyo ang ating Panginoon. Sa munang isipan, alam na niya. Karunungan. Karunungan mula sa Ama, kaya nga nagbabasa siya ng banal na kasulatan. Sabihin ng Bible, to fear the Lord is the beginning of wisdom. Kaya nga ang Panginoon, hindi lang siya nagbabasa ng banal na kasulatan. Hindi lang niya alam yan. Ine-execute niya yan. Doing my Father's will is the food that sustains me. Karunungan mula sa tao, karunungan mula sa kanyang mga magulang. Sumusunod siya sa kanyang mga magulang, sa mga nakatatanda sa kanya. So bago niya ipakita sa atin ang pagiging Diyos niya, bago siya gumawa ng mga himala at milagro,
naging totoong tao muna si Jesus. Nagpakatao muna siya. Naging marunong muna siya. And by marunong, we mean hindi lang marunong dumiskarte sa buhay. Hindi lamang siya tumulong kay San Jose sa pagkakarpintero. Hindi lamang siya tumulong kay Maria sa mga gawaing bahay. Naging mabuting anak siya ang sinasabi ng ebanghelista. Naging mabuting kapitbahay din yan. Naging mabuting pinsan din yan. Naging mabuting kalaro din yan. Naging mabuting kamag-anak din yan. Naging mabuting tao. Yan ang sikreto upang ma-harness natin ang karunungan sa ating pagkatao. Sapagkat sa totoo lang, sinasabi ng ating ikalawang pagbasa, we are endowed with this. Spiritual blessings like wisdom, we have that. Kaya lang pinapupurol ng ating mga choices sa buhay. Nag-aral ka man o hindi, sigurado ko, marunong ka. Alam mo kung ano ang tama at mali. Nag-aral ka man o hindi, alam mo, sigurado ko kung ano ang mas mahalaga sa pagitan ng mga mahalaga. Yun ang karunungan, i-execute mo. Kaya lang pinapupurol natin, pinalalabnaw natin, pinawawala natin ang karunungan sa buhay natin kasi alam natin ang tama hindi natin ginagawa. Ang mali ang ating ginagawa. Alam natin ang mas mahalaga. Alam mong mas mahalaga ang tao kaysa pera, pero mas pinipili mo ay pera. Alam mong mas mahalaga ang iyong pamilya sa trabaho, pero mas pinipili mo ang trabaho. Alam mo, mas mahalaga ang karangalan sa kapangyarihan, pero mas pinipili natin ang kapangyarihan. Alam mo ang fake news, pero mas ini-encourage mo na mas mag-proliferate ang fake news kaysa sa good news. Ang bad news kaysa sa good news. Ang kasinungaling kaysa sa katotohanan. Alam mo kung sino ang dapat mong paniwalaan, ang dapat mong samahan. Pero hindi yun ang iyong pinapaniwalaan at sinasamahan, kundi ang kabaligtaran. Kaya sa totoo lang, meron tayong karunungan pero pinapupurol natin yan. Sana mga kapatid, ito ang ating paunin bilang biyaya ng banal na pagdiriwang na ito. Paunlarin natin ang karunungan na nasa atin na. Sumunod tayo sa Diyos. Gawin natin ang tama, iwas tayo sa masama, at sumunod tayo sa ating mga magulang, sa mga tao na kakikitahan natin din ng karunungan. Sila ang ating maging gabay, sila ang ating sundan, sila ang ating paniwalaan.